Room 04. Enjoy kayo ah. 3 kilo nga ho ng lamang loob. Aanin ko yung dugo kung walang laman. Magandang gabi, Sir June. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa programa nyo rito sa YouTube channel ninyong Kwentong Takip Silim. Ako nga po pala si Pogo. Palayaw ko po yan nung bata pa ako. Gusto ko lang po sanang i-share sa inyo ang isang experience na naranasan ko noong ipinagbubuntis pa lang ng misis ko ang pangalay namin. Kakaiba ho ang asawa kong itago na lang natin sa pangalang Ivana. Medyo kahawig kasi ng misis ko yung artistang yon nung kabataan namin. Mga 1980 nang makilala ko siya sa isang Santa Cruzan sa Tawi-Tawi. Unang kita ko pa lang sa kanya, alam kong siya na ang gusto kong mapangasawa kahit na ho may pagkamataray at masungit talaga siya noon. Tapos kung anong magustuhan, kailangan makuha niya agad. Ganun ho ang ugali niya. Kaya palagi siyang bugnutin noong mga bata-bata pa kami. Security guard? Oo. Security guard ako sa isang diskuhan sa Malate. Kaya mo ba akong buhayin kung pakakasalan kita? Oo naman. Lahat ibibigay ko sa'yo, no? Lahat? As in, lahat ng gusto ko? Yun ho ang pangako ko sa kanya noong nililigawan ko pa lang siya. Kaya nung hating gabing umuwi ako mula sa shift ko sa diskuhan noong buntis na siya at naglilihi at hindi ko naibigay ang gusto ng asawa ko, galit na galit niya akong pinagbabato ng mga pinggan, kawali, sandok, kubyertos at mga damit kong labahan. Pogo, nasa na yung lamang loob ng baboy? Ay, oo nga. Nakalimutan ko, mahal. Nakalimutan? Ilang beses ko sa'yong pinaalala bago ka pumasok sa trabaho. Ano ba naman yung utak mo? Alam mo namang naglilihi ako sa dinuguan eh. Aanin ko yung dugo kung walang laman. Sorry na, Ivana, mahal ko. Sorry? Matatanggal ba ng sorry mo yung paglalaway ko sa lamang loob? Sumagot ka nga. O baka naman gusto mong lamang loob mo ang isahug ko sa dinuguan na nakasalang na ngayon sa kalan, ha? Lumayas ka na sa buhay ko kung hindi ka makakabili ngayong gabi ng lamang loob, ha? Bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Maghanap ka ng bukas na tindahan. Bumili ka ng 3 kilong lamang loob. Pag ikaw, pag hindi ka nakapag-uwi ng lamang loob, hihiwalayan na kita! Natakot ako sa asawa ko, Sir June. Daig niya pa ang sinasaniba ng demonyo kapag nagagalit. Kaya naman, hindi na ako nagpalit ng uniforme at lumabas ako ng bahay namin na hindi alam kung saan maghahanap ng bukas na palengke sa hating gabi
na may nagtitindang lamang loob. Ewan ko ba kasi kung bakit yun ang pinaglilihihan ng asawa ko. Binagtas ko tuloy noon yung mahabang tulay papunta sa munisipyo. Nagtanong ako sa mga nakakasalubong ko kung saan may bukas na palengke sa hating gabi. Palengke sa hating gabi? Dito sa Maynila? 12:00 na ng hating gabi, kuya. Sarado na mga tindahan ngayon. Ano ba? Sino namang tanga magbubukas ng ganitong oras? Okay na, miss. Sige, ang dami mo namang sinabi. Wala naman kasi talagang ganun dito. Pero mukhang mas bobo yung napagtanungan kong babae, Sir June. Sa paghahanap ko ho, nakakita ako ng mga sariwang karning ibinebenta sa pinakalooban ng isang abandonadong katayan na malapit sa ilog ng Pandakan. Sabi ko na makakahanap ako ng lamang loob dito eh. Excuse me pare. Saan mo nabili ang isang sako ng karne mo? Doon sa matandang babaeng nangingitim ang labi. Doon ba? Bakit parang mukhang nagkakagulo yata sa bandang yon? May bari lang kasi sa QC. Ano? May mga tinamaan ng bala sa barilan. Medyo napakulot ako ng noo sa sinabi ng lalaking napagtanungan ko. Sa isip-isip ko pa noon, baka kaku-atik siya dahil na rin sa itsura niya. Napakapayat niya at halatang tuyot din ang balat niya. Tapos, medyo kulubot pa. Mukha talagang pumapatak. Sige pare, salamat. Patakbo akong nakipagsiksikan sa mga kalalakihang bumibili ng karne sa tabi ng isang kulay puting sasakyan. Lahat sila, hindi ko maintindihan ang sinasabi. Medyo kinilabutan lang ako nang makakita ako ng mga lalaking nakahiga sa loob ng lumang van. May mga dugo kasi yung mga ulo ng mga lalaking mistulang tulog. Ulo lang ang lataraw ko. Dahil madilim sa iskinitang yun na napasukan ko. Manang! 3 kilo nga ho ng lamang loob. Bago pa po nakasagot yung nagtitinda, napalingon uli ako roon sa loob ng sasakyan. May napansin akong babaeng nakaupo roon. Kulot ang buhok, parang gutom na gutom. Umangat ang ulo nito at sinilip ako habang ginangasab niya yung hawak niya. Hindi ko pa gaanong makita nung una kung ano ba yung hawak ng babae. At para siyang gutom na gutom habang kinakain niya yun. Medyo maamo pa nga siya eh. Pero halos bumaliktad ho ang sikmura ko.
lang bakit akong hilaw na lamang loob pala yung hawak niya. Saan kumuha ng puso? Gutom na gutom, kaya ibinigay ko na. Puso? May puso po ba kapag dinuguan ang lulutuin? Ano bang kukunin mo? Mamili ka na. Minsan lang may bagsakan ng ganyang karne rito. Hindi ko po alam kung anong lamang loob ang bibilihin ko eh. Pare-pareho namang lamang loob ng lalaki yan. Iisa lang ang lasa niyan. Lamang loob ng lalaki? Oo. Sana nga dumami pang mamatay para marami akong maibenta sa mga suki ko. Doon na tuluyang gumapang ang kilapot sa katawan ko sa June. Yung mga lamang loob na ibinebenta pala roon sa abandonadong factory na yon ay mga lamang loob ng mga tao. Yung mga ulo na duguan sa loob ng van ay yung mga magnanakaw na binaril sa engkwentro sa QC. Tumakbo ako papalabas ng factory. Pero may tumawag sa pangalan ko. Pogo! Mahal? Anong ginagawa mo rito? Teka, bakit ganyan ka munang makatingin sa akin? May dugo ka kasi sa bibig at puro dugo rin yung kamay mo. Inunahan na kita maghanap ng laman loob. Baka kasi hindi ka makahanap ng palengking bukas sa hating gabi. Kanina ka pa dito? Oo, kanina pa. Lika na, uwi na tayo. Inaantok na ako. Paano yung lamang loob para sa dinuguan? Hindi masarap yung binigay ni Manang, mahal eh. Matabang. Ayoko na pati ng dinuguan. Parang gusto ko na lang ng dinakdakan, yung may utak. Utak? Gusto mo naman ngayon ng utak? Bukas, ibili mo ako ng inutak ha? Hindi pa nangangalak ang asawa ko. Iniwalayan ko na siya. Umuwi siya sa probinsya nila na umiiyak. Hindi ko na siya sinundan. Hindi ko na rin hinanap. Magmula kasi nang mangyari ang gabing yun, nag-iba na ang tingin ko sa asawa ko. Ayoko na lang magsalita. Mahirap manghusga. Pero tingin ko po, alam niyo na kung bakit ko ginawa yun. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko. Salamat po, Sir June. Magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Isang mapagpalang gabi po sa inyo, Sir June. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Charo. Isa po akong dating sa queue sa isang maliit at lumang motel sa Santa Cruz, Maynila. Siguro sa panahon ngayon, giniba na yung motel na yon dahil sa sobrang katandaan at sa mga hindi magagandang bagay na nangyayari doon. Bago po pala ang lahat, shout out po muna sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa programa nyo rito sa YouTube channel ninyong Kwentong Takip Silim, lalong-lalo na sa mga katulad kong security guard, sa mga barkada ko sa Dapitan, Laundaan at Sulukan para sa itong kwento ko, mga pare. Wala naman talaga sa isip ko ang maging security guard. Ang totoo, napilitan nga lang ako.
Sexy raw kasi sa lalaking pagiging security guard o pulis. Lalo na kung sundalo. Kaya siguro pumayag na lang ako at sinunod ko yung kinakasama kong bading noon na itago na lang natin sa pangalang Eric. Madali kong natapos ang training ko at ipinasok ako ni Eric sa kakilala niyang may-ari ng isang lumang motel. Si Eric talaga ang dahilan kung bakit ako napasok sa mundo ng kababalaghan na yon. Sa gabi nabubukas ang motel, kaya naman gabi lang din ang pasok ko. Nagbubukas ang motel ng 6 p.m. at nagsasara ito ng alas 7 ng umaga. Mayroon lang isang tagapamahala sa motel na yun na siya na ring receptionist, tagalinis ng kwarto at taga-asikaso sa mga nagche-check-in kapag wala ang may-ari na si Mr. Choi. Uy, Chano! Magbantay ka na maigi dito sa kasira. Tatay lang ako. Berta naman eh. Bakit ngayon ka pa tatay? 8 p.m. na oh. Paparating na yung mga customer natin. Tayin-tayin na ako eh. Huwag mo hayaang may mag-check out nang hindi pa ako nakakabalik ha. Siya, sige. Basta bilisan mo ha. Oo na. Ang sakit na nagsangko eh. Kailangan ko na ilabas to. Sige na, babalik na lang agad ako. Okay, sige. Pero 10 minuto na ho yata ang lumipas, pero wala pa ring Berta na bumalik. Tagal naman tumain ng babaeng yun. Ginulat na lang ako ng malalakas na kalampag mula sa itaas ng motel. Kahoy lang kasi ang sahig ng 2-story motel ni Mr. Choi. Kaya dinig na dinig ko ang malalakas na pagbagsak ng kahoy. Mga kalabog ng mga paa. Mga maliliit na paang tarang tumatakbo at tumatalon-talon. Hoy! Huwag naman kayong ganong maingay! Pilap sa queue. Trabaho kong tingnan agad kung anong nangyayari sa itaas. Wala pa kaming customer noon. Kaya nagtaka ako pag akyat ko nang marinig kong nanggagaling sa room 04 ang ingay. Ito yung kwartong nasa dulo pag akyat mo ng hagdan. Hinarap ko ang pintuan ng room 04 at kumatok ako. May tao ba dyan? Security po ito. Pwede bang pakibuksan sandali yung pintuan? Nag-aaway ba kayo? May gulo bang nangyayari dyan? Bawal dito sa motel namin yan. Excuse me po, pakibuksan ang pinto. Paano bubukas yan eh? Walang tao sa loob. Ha? May naririnig akong ano. Ano ba kasing ginagawa mo dito sa taas? Mananakawan tayo sa ginagawa mo eh. Walang bantay sa baba oh. Tiningnan ko nga yung maingay. Hindi mo ba narinig yung mga kalampag? Yung mga basagan at kalabog ng paa? Bumaba muna tayo at doon natin pag-usapan ng lahat ha. Bumaba nga kami ni Berta sa ground floor at doon niya sa akin ikinuwento ang lihim ng room 04. Naniniwala ka ba sa Diyos? Oo naman, Berta.
Ano ba namang klaseng tanong yan? Sabi nila, kung may Diyos daw, meron din demonyo. Nasa Bible yan. May mga demonyo talaga. Ayun, Ano ngayon? yun na yung narinig mo. Tumbukin mo na nga. Hindi kita makuha eh. May nagpakamatay na janitress dati sa room 04. At walang ibang mag-uudsok na mabait na tao na magpakamatay kundi ang demonyo. Yun yung point ko. Ha? Paanong nagpakamatay? Si Matilde. Payat at maliit na babae yun na palaging may sugat sa mga kamay. Palaging may pasa sa mukha. Binubugbog ng asawa niyang lasinggero na walang alam kundi ang anakan siya ng anakan. 3 buwan na buntis nun si Matilde nung magsabi siya sa akin ng problema niya. Berta, may alam ka bang pampalaglag? Huh? Pampalaglag ba ka mo? Tama bang pagkakarinig ko? Oo. May alam ka ba? Sa kaya po, marami daw dyan. Bakit? Sino ba magpapalaglag? Shhh! Huwag ka maingay. Baka marinig tayo ni Mr. Choi. Tatalakan na naman ako nun eh. Buntis ka na naman, Matilde? Abay, pang-ilan mo na yun ah? Pang-6? Tama ba ako? Kaya nga ilalaglag ko na. Hindi ko na kaya bumuhay ng isa pang bata. Yung anak mo, 3 taong gulang pa lang, sinundan mo na agad. Iniiwan mo palagi sa room 04. Kaya palaging basag ang mga vases sa TV dun eh. Pasalamat ka, hindi kita nilalaglag kay Mr. Choi. Berta, nakikiusap ako. Huwag mong sasabihin sa boss natin. Kundi mayayari ako. Wala na kasing mag-aalaga sa bunso ko kaya dinadala ko na lang dito sa motel. Pero wag namang gabi-gabi kasi. Paano kapag napuno na tayo ng customer? Saan mo itatago si Frances? Hindi ko alam. Bahala na. Pero tulungan mo ko, Berta. Nagmamakaawa ako sa'yo. Tulungan mo kung mawala tong bata sa sinapupunan ko. Tigas kasi ng ulo mo eh. Sabi nang hiwalayin mo na yung asawa mong walang kwenta. Pabigat lang sa'yo. Gaano makalaki ang kargada niya at hindi mo maiwan-iwan? Eh wala namang alam na diskarte sa buhay ang Gilbert mo. Ay naku Frances, bumaba ka nga dito. Ano na naman yung binasag mo dyan? Ako nang bahala, Berta. Lilinisin ko na muna. Sandali lang ha. Anong sumunod na nangyari? 1 oras na katahimikan ang sumunod. Natigilan ako sa counter ko. Napaisip. Umakyat ako dahan-dahan at nakita kong nakabukas yung room 04. Nagsitayuan lahat ng mga balahibo ko nang makita ko si Matilde na nakaluhod sa gitna ng kwarto. Nakatitig sa nakabukas na toilet. Matilde! Anong ginagawa mo? Bakit mo ginawa yan? Anong nakita ni Matilde sa banyo? Nakahandusay sa sahig ng banyo yung duguan niyang anak. Nabago ko yung ulo sa inidoro nung madulas yung bata. Paano niyo naman nasiguro na ganun nga ang nangyari? Nakahubad si Frances, basa ang katawan, puro sabon ang ulo at mga paa. Naligo si Frances, mag-isa sa kwarto. Aksidente ang lahat. Nalaman ba ni Mr. Choi? Hindi. Sinugod namin sa ospital si Frances. Pero dead on arrival na yung bata eh. Doon na nagsimula ang lahat, Chano. Anong ibig mo sabihin? Doon na nagsimulang pumasok sa trabaho si Matilde ng tulala. Hindi ko na siya makausap ng normal eh. Hanggang sa lumaki ang tiyan niya. Napansin niyo ng boss natin. Pinagalitan si Matilde pero hindi nagsalita o sumagot man lang si Matilde. Isang gabi, kumuha ng muriatic acid at Clorox si Matilde.
Nagpaalam siya noon. Sabi niya maglilinis daw siya ng maigi dun sa room 04. Alas 7 na ng umaga, hindi pa rin siya lumalabas ng kwarto. Inakyat ko siya para yayaing umuwi dahil isasara ko na tong motel. Pero paano? patay na si Matilde nung buksan ko yung kwarto. Ininom niya yung malaking bote ng muriatic acid at bleach. Bumubula na yung bibig niya nang datnan ko siyang nakahiga sa loob ng banyo. Sa mismong pwesto kung saan niya nakitang patay ang anak niyang si Frances. Namatay si Matilde at ang dinadala niyang sanggol. Pero hindi man lang siya hinahanap ng asawa niyang batugan na si Gilbert. Hindi siya pinalibing ni Mr. Choi. Dinala sa isang funeraria ang bangkay ni Matilde. At hindi ko alam kung nailibing na siya o hindi pa. Kawawang Matilde. Ay, sinabi mo pa. Hindi kaya multo nila Matilde at Francis yung narinig kong... Miss, check-in kami. Magkano short time? 230 lang ho. Mahal naman. Balita ko may tig-100 dito ah. Kuripot naman ito. Tama ako, di ba? 100 para sa 3 oras. Yun bang kukunin mong kwarto, kuya? Oo. Wala akong kinita sa tricycle kanina eh. Treat ko lang tong jowa ko. Akin na yung susi. Eto susi. Akit ka. Nasa dulo yan. Room 04? Oo, kuya. Room 04. Enjoy kayo, ha? Pero wala pa halos 20 minuto. Tumakbong nakatapis lang ang lalaki. At ang jowa nitong malaki ang dibdib. Pareho silang takot na takot. Bro, ano nangyari? Gago ka ate! May multo doon sa room 04 kaya mura no? Multo? Anong multo? Wala naman ah. May nakita kami magjowa na batang nakasilip sa pinto ng banyo. Pagtakbo namin may payat na babaeng maitim na malaki ang tiyan. Nakaharang sa pinto. Galit! Kalma! Kumalma kayo! Walang multo sa motel na to. May multo dito! Halika na mahal. Huwag na natin balikan yung mga damit natin. Uwi na tayo ng ganito. Natawa lang si Berta sa sinapit ng kawawa naming customers. Lumipas ang 1 buwan. Palala lang palala ang pagpaparamdam nina Frances at Matilde. Berta, Oh, bakit mukhang takot na takot ka na naman? hindi mo ba naririnig yung babaeng sumisigaw? Ano sinisigaw? Mani! Mani kayo dyan! Papatawa ka pa dyan eh. Kung aaminin ko sa'yo naririnig ko rin, anong gagawin mo? Ayun! Ayun na naman siya. Narinig mo? Matilde! Hindi ikaw yan, alam ko! Ano? Isa kang diablo! Kung sino ka mang nasa itaas ngayon, sa ngalan ni Jesus, lumayas ka sa motel na to! Nagtatrabaho lang kami! Sa maniwala kayo at sa hindi, magmula noon, hindi na nagparamdam pa sila Matilde at Frances. Kapag natatakot ako, binagaya ko na lang si Berta. Nagdarasal ako ng malakas at idinidiin ko ang pangalan ng Panginoong Jesus. Totoo ang sabi ni Berta. Ang mga multo ng mga dati nating kasama sa buhay ay hindi na sila mismo
kundi mga demonyong lagaan yung kamukha o kaboses ng mga minamahal nating yumao. Mapadhin lang ang Diablo, kaya mag-iingat kayo. Ako po ulit si Shadow. Hanggang dito na lang po. At maraming salamat, Sir June. At ngayon mga kaibigan, tumako tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Kilabot King, Kenneth Matiban, Zai Zai Zoo, Imelda Aviles, Mariana Villaflores, Angelica Gacosta, Jovert Orobilla, Kyle Martinez, Ayam Mayo, Tuti Larry. At ngayon, magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Geraldine Peroja at Scary Tales PH. Sabi ni Geraldine, since nag-abroad ako hanggang sa makauwi ako sa Pinas galing Saudi, naging libangan ko na ang pakikinig ng Sityo Bangungot at kwentong takip silim. Hanggang sa nagbuntis ako at manganak na. Naging libangan ko talaga siya. Ang gaganda kasi ng mga kwento. Ingat po kayo palagi. More horror story to come. Sabi naman ni Scary Tales, as always, kakaiba talaga ang mga story dito sa Katie. Unlike sa ibang channel na pinapakinggan ko, idagdag pa ang malamig na boses ng mga narrator. Keep it up po! Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at Sityo Bangungot, ito po ang inyong kaibigan, Jude Martin de Gaspi. Nagpapasalamat po.